Absent siya. Na ngayon, dinideclare ng various government agencies na wala pang warrant. Eh, ano yan? Those are grounds for expulsion. Nako po! Matatanggal sa Senado, masisipa sa Senado. Eh wala ho, hindi ilang buwan na, isang buwan na ho yata hindi pumapasok si Bato de la Rosa. Oh, kinakaltasan tayong lahat, 'di ba, Ma'am Aba? Kinakaltasan tayong lahat. O kinsenas katapusan doon sa mga trabahador diyan sa Pilipinas. Yung mga nagpapadala ng mga pera, may tax tayong binabayaran pagpasok ng mga ipinadala natin pera diyan sa Pilipinas. Ano pa? Yung mga binibili natin, mga Ultimo Candy, lahat po yan may nakapatong na tax. At pag pinagsama-sama po yun, pondo ng bayan, at isa sa nakikinabang doon ay yung sweldo ni Bato de la Rosa. Pero mga boss chief amo, sir, wala tayong mapapala. Eto, absinero. Hindi pumapasok. Napapabayaan yung trabaho. Di ba? Sa Ethics Committee ng Senado. So gagawin ko rin yan, ipa-file ko rin yan. Pero para tapusin ko itong kongreso na ito, itong session na ito hanggang June. So sa next SONA, pag wala pa rin si Bato, I'll be filing the... Ang haba nun, ha? Sandali, ano pa lang ngayon? January pa lang. January 7 pa lang ngayon. O, 7 ba? O 8 na dyan sa Pilipinas. January 8 pa lang dyan sa Pilipinas. Tapos June, kami naman po ang lugi. Dapat yata siguro tapusin lang itong January na ito. Tapos ayun, kapag wala pa din, talagang ngayon na mag-file. Kung June pa, ang daming pera nun. Bakit mga kababayan? 300,000 ang sinusweldo ni Bato de la Rosa kada buwan. 300,000 mahigit. Isakto na lang natin 300. January, February, March, April, May, June. 1.8 million yun kasi 6 na 300,000. Senator Trillanes, agahan mo na. Di ba? The ethics case against him for dereliction of duty. Sabihin mo, 1.8 million yun, mga kababayan. Tayo, umabsent tayo isang beses, wala nang sweldo. Mga kababayan natin diyan sa Pilipinas, isang araw umabsent, wala nang sweldo. Diba? Parang ghost senator na din ito nung panahon dating Pangulong Duterte at nung panahon ni Inday Sara Duterte doon sa DepEd ghost student naman. Ito, parang ghost senator na din ito. Kasi grabe ang PC ninyo. No? Pero syempre, kung umabot ng June, na hindi pa rin papasok yan, sayang naman yung bayad sa kanya. Correct. Yun yung sinasabi ko. No? Siguro, hindi. Siguro, mga kababayan, ang dating senador na si Trillanes, medyo busy lang nitong mga araw na ito, nitong mga buwan na ito. Pero, sa dami-daming Pilipino, milyon-milyon ang Pilipino, mga boss chief amo, sir, na manghihinayang diyan sa mga ipinapasweldo kay Bato de la Rosa. Malamang at sa malamang, may magkakaso at may magkakaso ng mas maaga, ng mas maaga kesa kay dating Senador Antonio Trillanes, di ba? Pasweldo sa kanya. Tsaka kawawa naman kaming bumoto. Yan, sabi ni Sir Bench, kung malate, may deduction agad. Totoo. Kay Bato. Hindi ng pag-asa namin kay Bato Nandun daw kay Bato yung pag-asa natin. Hindi, ang galing nito. Ang galing mag-exaggerate hindi. Ang galing nung mag-sarcasm nitong si Christian Esguerra. Mga kababayan, galing pala kay Christian Esguerra itong video na ito. Kung gusto niyo pong mapanood ng buong-buo at tuloy-tuloy ng walang stop, puntahan niyo lang po yung Christian Esguerra channel diyan po sa YouTube. Pero ang tagal, ayan, sabi ni Sonia Darnayla, tagal ng June Century, correct. So, yeah, yung, di ba, yung representation, grabe. Sorry, hindi ko mapanindigan. Joke lang yan, pero hindi ko kayang panindigan. Di ba?
Hindi lang ho tayo ang nakapagsabi na sayang ang pera, na sayang ang kinakaltas, na sayang ang pinapasahod, mga bossing. Sana merong Pilipino na agadin ho, no? Pagkatapos lang ng January, 2 buwan na yan, napalugit to ng hindi pagpasok. Dapat aksiyunan na ho, no? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kung iisipin mo, wala ring kwenta si Bato sa Senado. Hindi naman makabayan si Bato. Nag-serve lang siya sa mga Duterte. Yun nga din ho ang sinasabi natin, mga bossing. Kaya, nandun na si dating Pangulong Duterte. Etong ICC naman ho, mga kababayan, mukhang may imbitasyon na para pumunta siya doon sa Dahig. Bakit pa ayaw i-push ng mga DDS? Para naman yung pinagsisilbihan niya na dating Pangulong Duterte talagang mapagsilbihan niya talaga. Oh, masamahan, maipagluto, makakwentuhan, sabay silang maligo, pwede din. Oh, pangako sa kanila yan ni Bato de la Rosa eh. Pangako yan sa kanila ni Bato de la Rosa na sasamahan niya kahit saan si dating Pangulong Duterte ho, mga bossing. Bakit ngayon parang wala na? Bakit ngayon parang tinatalikuran niya na ang dating Pangulo? Eto na yung pagkakataon para mapatunayan niya sa mga DDS, pati si Bongo, na talagang hindi nila iiwan ang dating Pangulo. Sabi ni Victoriano Dalit, takot si Bato mahuli kasi pisot, baka tuliin siya. O ngayon no, mga kababayan, bukod kay Bato de la Rosa, isa pa din pong DDS ang problemado ho, mga kababayan. Walang iba kundi sino? Si Chavit Singson. Si Chavit Singson, ito oh. Sigurado, oo. Na mababa na si Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba? Isa din ito no? Na nanganganib na makulong eh. Sabi ni AJ Pads, fake lang pala ang tapang ni Batorni. Oo. Naniniwala ako diyan na walang totoong tapang 'yan. Bakit to, mga kababayan? Sa paputok nga lang ho, hawak-hawak yung paputok na may nagsabi lang na umuusok, nagtatakbo na, ang layo pa nung tinakbo eh. Di po ba? Ay bordering to inciting to sedition? Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin bagay as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iinggan niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo. Tsaka yung mga niya, yung mga parali-rali niya. Tsaka yung niya, yung tipo bang, meron tayong press conference, biglaang press conference, emergency na press conference, no? Tapos mga tagpi-tagpi na mga ebidensya niya, mga kababayan, yun pa lang ho eh. Alam naman natin na merong kakaharapin si Chavit Singson, mga boss.